Natumba ni Amane ang operator ng control room at sinabihan si Kashima na nasa loob na ako. Sinambit ni Kashima na gawin muna at patayin ang security system. Ang ating mga kasama na dalubhasa sa mga operasyon ng paghahanap ay nakahanda malapit sa himpapawid ng JCC, magpapatuloy sila upang wasakin ang database. Ngayon, opisyal ka ng miyembro ng ating grupo. Ginamit ni Amane ang kanyang sandata upang sirain ang security system, ngunit biglang dumating si Mr. Sakamoto sa kanyang likuran at pinigilan ito. Sinaad ni Mr. Sakamoto habang hawak niya ang armas ni Amane na hindi ko hahayaang mangyari yan. Nagsasalita ka tungkol sa pagsira ng database. Hinarap ni Amane si Sakamoto at sinambit na pakiusap, huwag kang humadlang sa daan ko. Sino ka ba, ha? Tinanong ni Sakamoto na ipinagkakalulo mo ba ang JCC kay Sir habang sinabi ni Amane na anong alam mo. Wala na akong ibang pagpipilian. Hinawakan ni Mr. Sakamoto ang kanyang balikat at sinambit na kapag dumaan ka sa isang yugto ng pagre-rebelde, iniisip mong astig ang paggawa ng masasamang bagay, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling danasin iyon ni Hana. Naguguluhan naman si Amane sa mga sinasabi ni Sakamoto at hindi nito alam kung ano ang kanyang sasabihin. Napaisip na lang ito at sinaad sa kanyang sarili na hindi niya pinakinggan ang mga sinabi ko kahit kaunti. Sinabi ni Sakamoto na ang JCC ay walang kinalaman sa iyong tatay, gusto mo bang masaktan ang mga taong mahal mo? Pinagpawisan naman si Amane at sinambit na syempre hindi, habang bigla namang nagsalita si Kashima sa telepono na ikaw ba? Ikaw ba ang asawa ni Taro Sakamoto? Anong ginagawa mo dito? Tinignan ni Sakamoto si Kashima sa telepono at sinambit na huwag mong gawing biro ang batang ito, Kashima, kung ipapakita mo ang mukha mo dito, hindi ako magpapakita ng awa sa'yo. Sinambit ni Kashima sa kanyang sarili na ang aura niya, talagang matindi itong babae na to, sa bagay, asawa siya ni Sakamoto, pagkatapos ng lahat. Sinaad ni Kashima na Amane, huwag mong pagkatiwalaan ang babae na yan, ang asawa niya ay isang psycho killer na nasisiyahan sa pananakit ng mga tao sa mga tren. Sinabi ni Sakamoto na iyon ay dahil ayaw mong ibigay ang upuang nakalaan para sa mga may kapansanan, Amane, hindi ko alam kung anong kasunduan ang mayroon ka sa mga taong ito. Pero ginamit ng mga taong ito ang anak ko bilang pangtakot, huwag mo silang pagkatiwalaan. Sinaad ni Kashima na ang revolusyon ay nangangailangan ng ilang sakripisyo, ikaw at ang asawa mo ay hindi nakikita ang buong larawan. Sinabi ni Amane na teka, ganyan mo rin ba tinitingnan ang JCC? Nangako kang hindi mo sasaktan ng sinuman. Hindi kita tutulungan kung sasaktan mo din ang mga tao sa paaralan. Sinambit ni Kashima na naiintindihan ko, isa ka pa ring bata, ikaw na ang bahala dito, Club Jam. Pagkatapos magsalita ni Kashima, ay lumitaw si Club Jam sa telepono at ito ay biglang pumalakpak. Habang pinapanood ni Amane si Club Jam, ay may nangyaring kakaiba sa kanya na nakita ni Mr. Sakamoto at ito ay naguguluhan. Si Club Jam ay parang nasa loob ng eroplano at sinaad na sinabi ko na sa iyo di ba, Mr. Kashima, kaya ko nang hawakan ang mga bagay, naaalala mo ba? Si Amane ay wala sa kanyang sarili at bigla nitong ginamit ang kanyang sandata upang wasakin ang control room. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan muling nag-announce ang JCC na ang security system ay muli nang bumalik. Sinaad ni Shin na anong nangyari habang sinambit ni Akira na ang system ay nawala ng 10 segundo. Sinabi ni Seba na meron bang security malfunction habang wala namang reaksyon si Satoda Sensei. Muli namang inilipat ang scene sa silid kung saan nag-aaral ang mga estudyante at pinag-uusapan din nila ang nangyaring pagkawala ng security system ng JCC. Sinambit ng isang estudyante na Sensei baka mayroong kalaban na nasa loob ng campus habang sinabi ng guro na ang system ay nawala lang ng 10 segundo. Walang kahit na sino ang makakapasok doon. Si Kanaguri ay nasa loob din ng kanilang klase at sinaad nito na tumahimik ka, Yamada. Inaabala mo ang mga estudyanteng nagsisikap mag-aral. Sinambit ng estudyante na ang pangalan ko ay Yabuchi, habang sinabi ni Kanaguri na isa ka lang extra, hindi mahalaga ang pangalan mo, ngayon, tumahimik ka, gusto kong makakuha ng candid na footage ng klase. Sinaad ng guro na alisin mo ang kamera habang nasa klase, habang sinabi ni Kanaguri na ayoko. Sinambit ng guro na pagkatapos ng klase, magtungo ka sa staff room, habang nagtanong si Yabuchi sa kanyang mga kaklase na hindi ba't kamukha ng lalaking yan ang direktor mula sa mga murder film. Anong pangalan niya? Sinaad ni Kanaguri na nakita mo na ang trabaho ko. Maganda ang panlasa mo, ilalagay ko ang pangalan mo sa end credits. Nilapitan ng guro si Kanaguri upang tignan ang kanyang kamera habang hindi niya ito nagustuhan at bigla niyang pinutol ang ulo ng teacher. Nahulog ang ulo ng guro sa sahig na kanyang ikinagulat habang nakatingin ang mga estudyante sa kanya. Sinabi ni Kanaguri na ngayon, nagawa ko na, wala ng guro, hindi ko na makuha ang footage ng classroom na gusto ko. Napagtanto na ng mga estudyante ang nangyari sa pagkawala ng ulo ng kanilang sensei at sila ay nakaramdam ng takot at kaba. Sumigaw naman si Kanaguri at sinabihan sila na sandali. Kalma lang kayong lahat, ako na ang magiging guro nyo. Agad na sumunod ang mga estudyante sa kanya dahil sa takot na kanilang nararamdaman habang tumayo sa harapan si Kanaguri at nagbasa. Sinambit nito na ang ekspresyon sa isang pelikula ay nasa mga detalye, ang poster ng isang extra, ang pag-aayos ng props, ang mga bagay na ito ay nakakaapekto sa realismong makikita sa screen, ang paglikha ng ganitong klase ng buhay na mundo ang nagpapaganda sa pagpapakita ng mga hindi pangkaraniwang aksyon. Masyado kayong naninigas, nagiging hindi natural ang eksena. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri, ay may malakas na bagay ang tumama sa kanya na sumire sa pintuan ng silid at siya ay tumilapon ng napakabilis. Inireport ng umatake kay Kanaguri na may kalaban na nakapasok sa silid na ito at ito ang Lecture Hall 12. Ang umatake kay Kanaguri ay mga guro kung saan gumamit sila ng kanyan. Sinambit ng guro na may peklat sa mukha na matagal na simula nang makakita kami ng tunay na aksyon, gawin mong kahanga-hanga ang itsura ko sa harap ng mga estudyante. Ang pader kung saan bumunggo si Kanaguri ay nagkaroon ng lamat at sinambit nito na hindi kailanman inisip ni Noda na iyon na pala ang magiging huling mga salita niya habang sinaad ng guro na ang pangalan ko ay Inoue. Ibinalik ang scene kina Mr. Sakamoto kung saan matapos magwala ni Amane ay nawalan ito ng malay. Tinanong ni Mr. Sakamoto na okay ka lang ba? Bakit mo sinira ang mga security?
Hawak-hawak ni Amane ang kanyang ulo at sinabi na hindi ko alam pagkatapos pumalakpak ng lalaking yun sa screen, ang kamalayan ko ay naglaho. Mukhang nakapagpapasok ako ng mga kakilakilabot na tao dito. Sinambit ni Mr. Sakamoto na huwag kang magpanik, ang hinahanap niya ay ang database, tama. Uunahin niya ang impormasyon kaysa sa massacre sa ngayon. Tinanong ni Amane na ganun ba ka-importante ang database habang bigla namang dumating si Shin at sinabi na Mr. Sakamoto. Kanina pa kita hinahanap, may nalaman ako na kailangan ng sabihin ngayon. Nagulat si Akira sa kanyang narinig at sinambit na ang magandang guro sa training ay si Mr. Sakamoto. Sinaad ni Shin na siya ay nakadisguise, ipapaliwanag ko mamaya habang tinanong ni Seba na pero paano naman ang mga prinsipyo ng pisikal na bagay. Sinabi ni Mr. Sakamoto na anong nalaman mo habang sinambit ni Shin na natukoy ko na ang database. Ito ang palayaw ng isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa paaralang ito. Labis na nagulat sina Mr. Sakamoto at Amane sa kanilang nalaman habang sinabi pa ni Shin na mayroon siyang pambihirang memorya na aaalala niya ang bawat detalye tungkol sa bawat estudyanteng nakasalamuhan niya. Ito ay data na hindi kayang wasakin o mawala. Bakit hindi natin siya hanapin at tingnan kung may alam siya tungkol kay Sir? Nagtataka si Shin sa reaksyon ni Mr. Sakamoto at tinanong kung ano ang problema. Sinambit ni Mr. Sakamoto sa kanyang isipan na napakabigat nito habang labis na natatakot at kinakabahan si Amane at sinabi na ang lolo ko. Ano ang gagawin ko? Kasalanan kong lahat ito kung hindi ako kikilos, mapapahamak si lolo. Sinabi ni Mr. Sakamoto na huwag kang mag-alala. Kami na ang bahala dito, sino mang magdudulot ng gulo sa campus ay matatanggal. Naalala ni Amane ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo na sa 38,764 na estudyante na nakita ko, ang estudyanteng iyon ang pinakamahusay na mandirigma sa lahat. Sinaad ni Amane na pakiusap. Nakikiusap ako na iligtas niyo ang JCC at ang lolo ko. Ibinalik ang SIM kay Kanaguri kung saan natalo na niya ang dalawang guro. Sinambit nito na kayo'y wala ng pag-asa, ang isang guro ay walang laban sa isang direktor ng pelikula, at ang cast ay lubos ng kumonti, hindi ko kayang mag-shot ng ganito. Lumabas na si Kanaguri sa classroom at sinabi pa nito na kailangan kong hanapin ang susunod kong tema. Bigla namang lumitaw si Satoda Sensei at siya ay papalapit kay Kanaguri. Nakita ni Kanaguri ang guro at sinambit na aba, sakto. Subukan natin ang Japanese horror. Nagsimula ng mag-record si Kanaguri habang sinasabi na sa dulo ng napakahabang pasilyo may nakatayong isang nasa middle-age na babae na may nakakakilabot na maputlang mukha. Napagtanto ng binata na walang tunog ang kanyang mga paa at itinaas ang ulo niya sa takot, sa nakakapanindig balahibong katahimikan, tanging ang tunog ng tibok ng kanyang puso ang lumalagapak sa kanyang pandinig. Bigla namang napunta si Satoda sa kanyang harapan at inatake ito gamit ang maliit na espada. Tinamaan si Kanaguri sa kanyang balikat at agad itong umatras at lumayo kay Satoda. Sinambit ni Kanaguri na pinutol mo ang napakahalagang panimula ng kwento. Mabilis namang kumilos si Satoda Sensei at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kalaban at itinapon ng napakalakas. Si Kanaguri ay bumunggo sa salamin ng gusali at ito ay nabasag na naging dahilan upang mahulog ito palabas. Siya ay nahulog sa kabilang gusali at pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili sa pag-atras. Sinundan naman ni Satoda si Kanaguri sa labas ng gusali at hawak-hawak niya ang kanyang patalim. Nang makalapit na ang guro kay Kanaguri, ay nabasag ang bubong ng gusali at sila ay parehong nahulog habang ang patalim na nais niyang ibaon ay napigilan ng kalaban. Sinabi ni Kanaguri na ngayon ay naaalala ko na. Ikaw si Etsuko Satoda, ang kakaibang taong tumanggi sa imbitasyong sumali sa order, at pinili ang pagiging guro sa halip gumawa ako ng pelikula tungkol sa iyo noon, kathang isip nga lang. Sinaad ni Satoda na kaya ikaw pala ang walang hiyang gumagawa ng mga pelikula tungkol sa buhay ng mga asasin, kung ganun, masasabi ko bang ito na ang sequel. Nagawang makatakas ni Kanaguri sa pagkakaipit sa kanya ni Satoda at sinambit na hindi. Hindi ako gumagawa ng sequel, habang sinabi ni Satoda na nakakalungkot naman. Sinaad ni Kanaguri na ang kagandahan ay nasa kakayahang ipaloob ang isang buhay sa isang 140 minutong kwento, habang sinabi ni Satoda na pero gusto ko yung Terminator 2. Sinugod ni Satoda si Kanaguri habang sinasabi na kung ganon, ano ang pakay mo rito, assassin. Habang umiiwas naman si Kanaguri ay sinambit nito na mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako assassin, ako ay isang filmmaker, wala akong kakayahan sa pagpatay o mga armas, ang meron lang ako ay ang aking kakayahan bilang isang first-rate na filmmaker. Nahawakan ni Satoda ang kamay ni Kanaguri, ngunit nagulat siya dahil hindi niya ito matinag. Sinaad ni Kanaguri na kapag hawak ko ang kamera, hindi ko ito pinapayagang maalog. Si Kanaguri ay biglang napunta sa likuran ni Satoda at sinambit na at saka, ito ay isang first-rate na tracking shot. Nawala si Kanaguri sa tabi ni Satoda at ito ay kinukuhanan niya ng video. Sinabi ni Kanaguri na gumagawa tayo ng mabilis na pag-ikot ng kamera at tapusin ang eksena. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri ay inatake niya si Satoda gamit lamang ang kanyang daliri. Inilipat naman ang scene kay Mr. Sakamoto kung saan siya ay tumatakbo kasama si Akira. Sinabi ni Sakamoto na napakatahimik, iniisip mo bang may nakakatakot na pumasok? 10 segundo lang iyon habang sinaad ni Akira na kaharap natin ang grupo ni Swer, huwag mo silang maliitin. Sinambit ni Sakamoto na sa anumang kaso, kailangan nating hanapin at siguruhin ma-secure ang database bago pa sila makarating. Sinabi ni Akira na tama. Ang unang destinasyon natin ay ang kwarto ng janitor. Si Shin at si Seba ay malapit sa incinerator. Nag-aalala si Sakamoto kina Shin at Seba habang sinambit ni Akira na magiging okay lang sila. May bagong armas si Shin, mas malakas siya kaysa dati. Dagdag pa na kapag ensayo kami kasama si Satoda Sensei, kamangha-mangha siya. Tinanong ni Sakamoto na kamusta na si Satoda Sensei habang sinabi ni Akira na kilala mo ba siya. Napakabait niya. Sinaad ni Sakamoto na laging inuuna ni Satoda Sensei ang kanyang mga estudyante, isa siyang hindi pangkaraniwang assassin, tinulungan niya ako at si Akao ng maraming beses noong kami ay mga estudyante pa. Sinabi ni Akira na ganun ba, hindi na ako makapaghintay na makita si Rion. Sana alam ng database kung nasaan siya. Sinambit ni Sakamoto na Akira, may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo tungkol kay Akao.
Habang sinasabi ni Mr. Sakamoto ang tungkol kay Rion, ay may biglang ingay ang tumunog na naging dahilan upang hindi siya marinig. Pagkatapos ng napakalakas na tunog ay may biglang pumalakpak na naging dahilan upang mawala sa sarili si Akira. Sinabi ni Akira na sirain ang database at ito ay parang nababaliw. Sinampal ni Sakamoto si Akira at sinambit na Akira, mag-isip ka ng maayos. Bumalik naman agad sa normal si Akira at tinanong na anong nangyari. May napakaraming tao naman ang nasa kanilang harapan at paulit-ulit na sinasabi na nasaan ang database. Sirain ang database. Sinabi ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang mga tao na parehong brainwashing kay Amane. Napagtanto ni Mr. Sakamoto na may kalaban ang nakapasok na isa sa mga kasapi ni Sir, at pagkatapos ay mabilis itong tumakbo habang sinasabi na Akira, magmadali tayong magtungo sa janitor room, dadaan tayo sa shortcut sa greenhouse ng poison department. Inilipat ang scene sa broadcasting room kung saan naroon si Club Jam at may hawak itong mic. Sinabi ni Club Jam habang inaapakan siya ng mga trabahador ng JCC na lahat ay naaakit ng matatamis na salita, kapag pumalakpak ako gamit ang aking mga kamay, ang mundo ay sumusunod. Sinambit ng lalaking umaapak sa mukha ni Club Jam sa kanyang isipan na masama ang pakiramdam ko kapag tinatapakan ko ang ulo ng isang tao habang sinaad ng babae na hindi ko gusto to. Simula nang pumalakpak ang lalaking ito, ayaw nang sumunod ng aking katawan sa akin. Anong ginawa niya sa amin? Si Club Jam ay bumangon at sinabi na wala pa din akong nararamdaman kahit ano. Wala akong nararamdamang kilig tuwing ginagawa sa akin ang karahasan, gusto kong mapailalim, umiyak at magmakaawa para sa kapatawaran. Pumalakpak muli si Club Jam at ang dalawang tao na nasa kanyang likuran ay muling nakakilos ng normal. Sinambit ni Club Jam na kailangan kong humanap ng tunay na sakit, isang bagay na magpapakaba sa aking mga ugat. Ibinalik ang scene kay Kanaguri at napansin nito na kumikilos na si Club Jam. Si Satoda ay nakatayo sa greenhouse at siya ay nasa harapan ni Kanaguri, ngunit ang kanyang isang mata ay nagkaroon ng pinsala at hindi na niya ito magamit. Sinabi ni Kanaguri na ilang beses pa ba natin kailangang ulitin ang eksenang ito, habang sinaad ni Satoda na kahit gaano katagal, poprotektahan ko ang aking mga estudyante hanggang sa masira ang iyong pelikula. Ang mga estudyante na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam ay nakapasok sa loob ng greenhouse at paulit-ulit na sinasabi na nasaan ang database. Sirain ang database. Sinabihan ni Satoda ang mga estudyante na lumayo kayo dito habang ibinalik ang scene kina Mr. Sakamoto at sinambit nito na pagkatapos nating makalabas sa greenhouse na ito. Habang tumatakbo ang dalawa ay may biglang kumalabog sa kanilang dinaanan at ito ay si Satoda Sensei na tinamaan ng atake ni Kanaguri. Napansin ni Sakamoto at Akira na siya si Satoda at sila ay nakaramdam ng labis na pagkabahala sa nangyari sa matanda. Pinakita ang nakaraan ni Satoda kasama ang lolo ni Amane. Tinanong ng lolo ni Amane kay Satoda na tinanggihan mo ba ang order. Sinabi ni Satoda na may iba pa akong gustong gawin habang sinambit ng lolo ni Amane na ito ang sukdulan ng propesyon ng isang assassin, nasa ibang antas din ang bayad. Sinaad ni Satoda na mayroong 25 sa ating klase, tanging ikaw at ako na lang ang nananatiling nabubuhay, madalas mamatay ang mga tao sa mundong ito. Ang pangalan pala ng lolo ni Amane ay Byodo, habang sinambit pa ni Satoda na kailangan nating magsimula sa pagbabago ng edukasyon. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan pagkatapos atakihin ni Kanaguri si Satoda Sensei, ay bumagsak ito sa sahig at nagtamo ng malalang pinsala sa kanyang leeg. Siya ay labis na nanghihina at sinambit sa kanyang isipan na Byodo, mayon, nabawasan na ng isa. Si Akira ay labis na nabahala sa nangyari sa guro at agad itong tumakbo papalapit sa kanya. Kinukuha na naman ng video ni Kanaguri ang dalawa habang sinasabi na maaari bang siya ang bidang babae sa pelikula ko. Ang muling pagkikitang ganito, isang kapalarang aakma sa isang pangunahing tauhan. Hindi kailanman nagkakamali ang mata ko. Tama lang na pinatay ko siya. Napakaganda ng ekspresyong nabuo nito. Labis na nagalit si Akira sa ginawa ni Kanaguri kay Satoda at tinignan niya ito ng napakatalas. Bigla namang lumitaw si Mr. Sakamoto sa kanyang likuran at nagpakawala ito ng isang suntok patungo sa mukha ni Kanaguri. Sa lakas ng atake ni Mr. Sakamoto ay napaatras si Kanaguri ng napakalayo habang napansin ni Akira ang pagbalik ng katawan ng ating bida. Ang nanghihinang si Satoda ay nakita si Sakamoto at sinambit na ikaw pala, Sakamoto, lumaki kang isang mabuting binata. Sinabi ni Mr. Sakamoto na matagal na tayong hindi nagkita, Sensei, hindi ka man lang nagbago. Sinaad ni Satoda Sensei na kung ganon, iiwan ko na sayo ang lahat. Sumang-ayon naman si Sakamoto, ngunit si Satoda Sensei ay nawalan na ng hininga. Labis ang luhang tumulo sa mga mata ni Akira habang pinagmamasdan ng guro at sinasabi na hindi maaari. Ano nang gagawin nating Mr. Taro? Si Sensei ay hindi na humihinga. Pilit na ginigising ni Akira si Satoda habang bigla namang lumapit si Kanaguri at kinuha na ng video ang dalawa. Sinabi nito na ang iyong guro ay patay na, Akira Akao. Dahan-dahang damaloy ang luha sa pisngi ng batang babae. Agad namang kumilos si Mr. Sakamoto kung saan nagtungo ito sa likuran ni Kanaguri upang atakihin ito. Nagawang makaiwas ng kalaban at ito ay umatras habang sinasabi na Taro Sakamoto, sa kasamaang palad wala akong dahilan para kunan ka ng pelikula ngayon. Sinambit ni Sakamoto na hindi naman ako interesado sa mga pelikulang grade B. Kinuha ni Mr. Sakamoto ang mga bulaklak na nasa greenhouse at pagkatapos ay tumakbo ito papalapit sa kalaban. Nang nasa harapan na siya ni Kanaguri ay hinipan niya ng malakas ang mga bulaklak patungo sa mukha ng kalaban. Napaisip si Kanaguri at sinabi na mga dandelions, iniisip mo bang mabubulag ako niyan? Nagtungo si Mr. Sakamoto sa likurang bahagi ni Kanaguri upang puntiryahin ang mga cactus. Sinipa niya ang cactus na nasa likuran ng kalaban upang paliparin ang mga tinak nito patungo kay Kanaguri. Nagagawa namang umiwas ni Kanaguri habang sinasabi na ang kwento ng isang dating assassin na namumuhay ng ordinaryo ngayon ay walang kwentang kunan ng pelikula. Pagkatapos magsalita nito, ay nilapitan niya si Taro Sakamoto at inatake gamit ang kanyang daliri. Sa sobrang lakas ng ataking pinakawalan ni Kanaguri, ay nasira ang pader ng greenhouse habang nagalusan lang sa pisngi ang ating bida. Sinaad ni Sakamoto na nakita kita noong pagsusulit, ibig bang sabihin nito, kasabwat ka ni Sir? Sinambit ni Kanaguri na anong kasabwat?
Bahagi lang ito ng proyekto ko at isa lang ang layunin ko. Gumawa ng pelikula tungkol sa alitan ng JAA at ni Swer. Siyempre, kinukunan ko rin mula sa pananaw ng order. Sinabi ni Mr. Sakamoto na habang sinaad pa ni Kanaguri na basta't isang obra maestra ang pelikula, wala akong pakialam kung sino ang mananalo. Tinignan ni Kanaguri si Akira at sinambit na huwag kang mag-alala, Akira Akao. Tinitiyak kung magkakaroon ka ng mahalagang papel. Ang pagkakaroon ng isang bida na emosyonal na makakaugnay ang mga manunood ay talagang nakakakuha ng atensyon. Ang batang babae na ang tiyahin ay pinatay ni Swer, mayroong nakakagiliw na kwento, hindi ba? Naguguluhan si Akira sa kanyang naririnig habang sinabi pa ni Kanaguri na hindi mo ba alam? Ang iyong tiyahin na si Rion Akao. Nais namang patigilan ni Sakamoto sa pagsasalita si Kanaguri, ngunit hindi niya ito pinakinggan at sinaad na siya ay binawian ng buhay ni Swer. Labis na nagulat si Akira sa mga sinabi sa kanya ni Kanaguri tungkol kay Rion, habang ang walang buhay na si Satoda Sensei ay biglang tumayo at inihagis ang kanyang patalim patungo kay Kanaguri. Hindi inasahan ni Kanaguri ang muling pagbangon ng katawan ng matanda at ang patalim na inihagis nito ay pumasok sa kanyang kamera at bumaon sa kanyang isang mata. Nang dahil sa nangyari ay nabitawan ni Kanaguri ang kanyang kamera habang napatingin sina Sakamoto at Akira kay Satoda Sensei. Sinambit ni Kanaguri na bumangon pa rin kahit na pagkatapos mamatay para protektahan ang kanyang estudyante. Yan ang tinatawag kong Japanese horror. Inihiga ni Mr. Sakamoto ang katawan ni Satoda Sensei at sinambit sa isipan na kami na ang bahala sa lahat, Sensei. Si Akira naman ay tulala habang iniisip ang sinabi ni Kanaguri na ang kanyang tiyahin na si Rion Akao ay pinatay ni Swer. Kinausap ni Akira si Sakamoto at tinanong na Mr. Taro, alam mo ba ang tungkol sa aking tiyahin? Sinabi ni Mr. Sakamoto na patawad kung hindi ko sinabi sa'yo. Nangako ako kay Akao. Napaluha si Akira at sinaad na hindi pwedeng patay na siya. Sinambit ni Kanaguri na alam ko kung anong nararamdaman mo. Narinig ko na si Rion Akao ay isang napakaganda at talentadong assassin. Ang katotohanan na namiss ko ang pagkakataon na kunan siya ng eksena ng kamatayan ay sobrang nakakainis, hindi ko na kaya. Labis na nagalit si Akira sa sinabi ni Kanaguri kaya kinuha nito ang patalim na ginamit ni Satoda upang isaksak sa leeg ni Kanaguri. Nagawa namang pigilan ni Kanaguri si Akira ngunit hindi tumitigil sa pag-atake ang dalaga at sinambit nito na papatayin kita. Sinaad ni Kanaguri habang umiiwas na huwag magmadali patungo sa iyong sariling kamatayan, isa kang mahalagang artista, pero sandali. Kung mawalan ka ng isang braso, ang isang brasong kagandahan ay maaaring maging isang kaakit-akit na karakter. Inatake ni Kanaguri si Akira ngunit biglang dumating si Mr. Sakamoto at pinigilan ito. Ang ginamit na pangharang ni Mr. Sakamoto ay ang kamera na nalaglag kanina ni Kanaguri at ito ay labis na nasira. Nang mapagtanto ni Kanaguri ang ginawa ni Sakamoto sa kanyang kamera, ay nakaramdam ito ng pagkalungkot hanggang ito ay mapalitan ng galit. Si Kanaguri ay sumigaw at sinabi na ang aking kamera. Hindi ko man lang nakuha ang tape. Sobrang dami ng magagandang kuha ko doon. Hindi ko na kaya. Bigla naman itong narelax at sinaad na ngayon na nakasigaw na ako, pakiramdam ko ay kalmado na ako, take 2. Tingnan natin ngayon anong klaseng script ang magdadala sa ating bida sa kawalan ng pag-asa. May tubig naman ang bumuhos sa bibig ni Kanaguri na naging dahilan upang hindi ito makapagsalita. Si Sakamoto pala ang dahilan ng pagbuhos ng tubig kay Kanaguri at sinabi na tapos na kayo sa panggugulo sa paaralan ni Satoda Sensei. Sinambit ni Kanaguri na istorbo ka, Taro Sakamoto. Lumayo ka sa frame ko. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri ay biglang sinugod siya ni Taro Sakamoto kung saan nagpakawala ito ng isang suntok at sa lakas ng atake ay nasira ang pader ng greenhouse at sila ay napunta sa library. Sinundan pa ni Mr. Sakamoto ng isang sipa si Kanaguri at siya ay lumipad pababa ng library. Agad namang bumangon ang dalawang magkatunggali at hinahanap ang isa't isa. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, ay sinuntok ni Mr. Sakamoto sa sikmura si Kanaguri at pagkatapos ay hinawakan niya ang suot nitong scarf upang hilain papunta sa kanyang kinatatayuan. Nang makuha na ni Sakamoto si Kanaguri, ay itinapon niya ito ng napakalakas hanggang sa bumunggo ito sa pader ng aklatan. Habang nakahandusay si Kanaguri ay sinabi nito na wala akong motibasyon kapag wala ang kamera ko. May dalawa namang estudyante sa ibaba ni Kanaguri na nag-aaral. Nang makita ng mga estudyante si Kanaguri, ay inakala nito na siya ay patay na at kinuha na nila ito ng picture at video gamit ang kanilang mga telepono. Napansin ni Kanaguri ang mga estudyante na may kamera ang kanilang telepono at kinuha niya ito. Sinambit ni Kanaguri na narinig ko na pwede nang kumuha ng pelikula gamit ang mga smartphone ngayon. Maganda rin yakapin ang mga bagong teknolohiya paminsan-minsan. Kapag binigyan ka ng buhay ng mga hinog na prutas, pamunin mo ang sarili mo bilang isang direktor. Patuloy namang hinahanap ni Mr. Sakamoto si Kanaguri habang sinasabi sa kanyang sarili na saan siya napunta. Naipadala ko siya na masyadong malayo. Bigla namang pumalupot sa mukha ni Mr. Sakamoto ang scarf na suot ni Kanaguri at sinabi na pangit na komposisyon. Pinalipad ni Kanaguri si Mr. Sakamoto gamit ang kanyang scarf na para bang trumpo at pagkatapos ay tinignan niya ang smartphone na kanyang hawak habang sinasabi na nakaguhit na ako ng daan-daang milyon na storyboard. Agad namang bumangon si Mr. Sakamoto at napaisip ito na anong nangyayari. Mas mabilis siya kumilos kaysa dati. Mabilis na kumilos si Kanaguri upang atakihin at kuhanan ng video si Sakamoto gamit ang smartphone habang sinasabi, naramdam ko ang magandang komposisyon sa mga buto ko. Kilala ko ito parang likod ng aking kamay. Ang galaw ng kamera na kailangan para manalo. Pagkatapos ng sunod-sunod na ataking pinakawalan ni Kanaguri, ay inihampas niya ang smartphone sa mukha ni Sakamoto at ito ay lumipad palayo. Sinaad ni Kanaguri na nakakapanghinayang, Taro Sakamoto, kung gusto mong maging pangunahing karakter sa pelikula ko, magbawas ka ng timbang. Ang mga katawan na nagpaparamdam ng hindi komportable sa mga manunood ay walang ibang ginagawa kundi mag-distract sa pelikula. Bigla namang gumalaw ang mga lalagyan ng mga libro na ikinagulat ni Kanaguri at pagkatapos ay naipit ito na labis niyang dinamdam. Si Mr. Sakamoto ay biglang pumayat at bumalik sa kanyang dating pangangatawan habang sinasabi na kahit gaano pa kaganda ang cinematography, kung pangit ang script, isa lamang itong 1-star na kabiguan.
Sinambit ni Kanaguri na espesyal na makeup. Gusto mo talagang mapabilang sa pelikula ko ng ganun kagrabe bago ang hugis ng iyong katawan gamit ang special effects makeup. Talagang kahanga-hanga. Ngayon, sa wakas, napukaw mo na ang interes ko. Pagkatapos magsalita ni Kanaguri ay biglang napunta sa kanyang harapan si Sakamoto at nagpakawala ito ng napakalakas na sipa. Ang sahig na kanilang kinatatayuan ay nasira habang nakaiwas naman si Kanaguri at sinambit sa kanyang isipan na napakabilis niya. Bago pa matignan ni Kanaguri si Sakamoto, ay may isang kamao ang papalapit sa kanyang mukha na hindi niya naiwasan at ito ay tumalsik at bumunggo sa mga lalagyan ng mga libro. Ang suntok na natamo ni Kanaguri ay nanggaling kay Sakamoto at agad namang itong bumangon habang sinasabi na hindi magawang makasabay ng kamera ko. Wala akong makuha na kahit ano. Ang matanda namang nagbabantay sa library ay sinabihan si Kanaguri na maging tahimik sa silid aklatan. Nilapitan naman ni Kanaguri ang matanda at tinanong kung nasaan ang wide angle ng kamera na agad namang tinuro ng matanda. Sinabi ni Kanaguri kay Sakamoto na nakapagdesisyon na akong kunan ang iyong kamatayan. Hindi ka tang isip, syempre. Alam mo ba ang pagkakaiba ng isang obra maestra at kapalpakan, Sakamoto? Ito ay kung ako ba ang gumawa nito o hindi. Inilipat naman ang scene sa grupo ni Shin kung saan sila ay tumatakbo papalayo sa mga estudyanteng nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam. Sinambit ni Shin na bakit may mga zombies dito. Bakit palaging mahirap ang bokabularyo ng mga zombies? Sinaad ni Seba na kung hindi ka lang sana nagsalita kanina habang sinabi ni Shin na kung ganoon ay kasalanan ko pala. Ipinakita ang nangyari kina Shin bago pa sila habulin ng mga estudyante. Sinambit ni Shin na anong meron sa kanila. Bigla silang lahat na nagmarcha ng isang grupo. Sinaad ni Seba na lahat ay nagsimulang kumilos sila ng kakaiba pagkatapos ng weird na broadcast na yon. Sinabi ni Shin, nakalimutan muna natin sila, kailangan nating i-secure ang database. Ang mga estudyante na wala sa kanilang pag-iisip ay narinig ang sinabi ni Shin tungkol sa database at dito nagsimula na habulin sila ng mga ito. Agad namang tumakbo ang tatlo habang sinasabi naman ni Amane na may dalawa tayong kalaban. Ang isa sa kanila ay isang hypnotist. Ginamit nila ito sa akin kanina. Sinaad ni Seba na napaka-interesante. Nagre-recruit sila ng mga kasapi sa loob ng JCC. Ang mga estudyante na na-brainwash ay umatake gamit ang mga baril habang hinarap naman sila ni Shin at Sinambit na palagi nating nakikita ang hypnosis sa telebisyon pero alam ng lahat na ito ay isang palabas lamang. Ginamit ni Shin ang kanyang guantes at sinuntok ang poste na nasa kanyang tabi. Ang mga bato ay lumipad at tumama sa mga estudyante at pagkatapos ay bumalik sila sa tamang pag-iisip. Ang mga estudyante naman na hindi tinamaan ay patuloy na hinabol ang ating mga bida habang sinabi ni Shin na hindi sila nauubos. Wala itong katapusan. May isang estudyante na nakalapit kay Amane at inatake ito gamit ang tubo na nagawa naman niyang pigilan gamit ang kanyang sandata. Tinanong ni Shin kay Amane na bakit ka biglang naging hindi agresibo habang sinabi ni Amane na kaibigan ko siya. Sinambit ni Shin na hindi ito ang tamang oras para maging ganyan habang biglang nasira ang harang ng kanilang kinalalagyan at sila ay nahulog. May isa namang bagay ang sumabot sa damit ni Shin at ang may gawa pala nito ay ang lolo ni Amane at iniligtas niya ang dalawa sa kapahamakan. Ang mga estudyante naman na kasama nilang nahulog ay nailigtas din at sila ay lumapag sa napakalaking net. Sinaad ni Shin at Amane na akala ko ay katapusan na namin habang isinara ni Byodo ang pinto at sinambit na muntik na kayo doon. Hindi inasahan ni Amane na ang kanyang lolo ang nagligtas sa kanila habang sinabi ni Shin na kung siya ang lolo mo ay siya din ang database. Natawa naman si Byodo at sinambit na matagal-tagal na may tumawag sa akin ng ganyan. Ako ay isang karaniwang tao lang na medyo mahusay ng kaunti pagdating sa alaala kaysa sa karaniwan. Sinaad ni Shin na si Sir ay nais kang hulihin. Malamang na mayroon kang ilang impormasyon na nais niyang sirain. Pakiusap, sabihin mo sa akin kung ano ang alam mo tungkol kay Sir. Ito ang dahilan kung bakit ako pumunta sa JCC. Sinambit ni Byodo na totoo na alam ko ang sikreto ni Uzuki. Pero hindi ko alam kung makakatulong sa'yo ang impormasyon na iyon. Sinabi ni Shin na okay lang, sabihin mo lang sa akin, habang sinaad ni Byodo na okay, sasabihin ko sa'yo pero bago ito ay tulungan mo muna akong paalisin sila sa loob ng JCC. Sumigaw naman si Amane at sinaad na lolo, dapat kang magtago. Ikaw ang pakay nila, delikado dito, at sobrang tanda mo na. Ang mga estudyante na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Club Jam ay nakapasok na agad namang pinagbabaril ni Byodo pati na din ang pinto upang sumara ito. Pagkatapos ng pangyayari, sinambit ni Byodo na Amane, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Ang mga tao na humuhusga sa iba batay sa kanilang itsura ay hindi nagtatagal sa mundong ito. Tinanong naman ni Shin si Byodo na pagkatapos natin silang talunin ay sasabihin mo na ang tungkol kay Sir, tama. Sinabi ni Byodo na oo, kung makakasurvive tayo, habang sinambit ni Shin na kung ganoon, kailangan nating unahin ang. Bigla namang napatigil sa pagsasalita si Shin dahil nawawala si Seba. Inilipat ang scene kay Club Jam kung saan siya ay nasa broadcasting room pa din. Bigla namang lumitaw si Seba sa kanyang likuran gamit ang kanyang invisibility at sinabi na inaasahan kong nandyan ka malapit sa silid ng broadcasting. Tinanong ni Club Jam na sino ka habang sinaad ni Seba na hawak niyo ang aking nakababatang kapatid. Nasaan si Mafuyo Seba? Tinanong ni Club Jam na ano ang makukuha ko dyan habang sinambit ni Seba na bilang kapalit sasabihin ko kung nasaan ang database. Gumawa tayo ng kasunduan. Sinabi ni Club Jam na sasabihin mo sa akin ang tungkol sa database kung sasabihin ko kung nasaan ang iyong kapatid. Ang hinahanap mo ay ang batang lalaki na may itim ang buhok na kasama ni Gako. Sige, pero mauna ka muna. Sinambit ni Seba na ito ang database. Ang lahat ng impormasyon sa bawat estudyante ay narito sa SD card at wala itong ibang backup. Mabilis namang kumilos si Club Jam at sa isang iglap ay napunta sa kanyang kamay ang card. Ibinalik ang scene kina Shin kung saan patuloy nilang tinatakasan ang mga estudyante. Sinabi ni Shin sa kanyang isipan na hindi ko matukoy kung saan ang lokasyon ng kalaban sa pagbasa sa kanilang mga isipan. Kinutusan naman ni Byodo si Amane sa ulo at sinabi na huwag kang mag-atubili kahit na sila iyong mga kaibigan. Napansin kong pinigilan mo ang iyong sarili kanina. Sinambit ni Amane na ano.
Kung ganoon ay dapat ko ba silang patayin, habang sinaad ni Byodo na maraming paraan para pigilan sila ng hindi pinapatay. Sinabi ni Amane na ang pagsabihan ako ng ganitong oras habang sinambit ni Byodo na napakalambot mo. Anong natutunan mo sa loob ng 8 taon sa JCC? Kung sakaling maging kaaway mo ako, huwag kang magdalawang isip na patayin ako. Iyan ang kailangan para makasurvive sa mundong ito. Inilipat ang scene kina Seba at Club Jam kung saan nagtungo sila sa storage room. Kumuha ng isang bagay si Club Jam na makakatulong upang makita niya ang nilalaman ng SD card at sinabi nito na kakaiba, tila ito ay mga personal na dokumento ng isang tao. Naiintindihan ko na, gusto mo ng masakit na kamatayan. Magkatulad tayo. Pagkatapos magsalita ni Club Jam ay napansin nito na walang tao sa kanilang kinalalagyan at may bullet hole din sa pader. May inihagis naman si Seba patungo kay Club Jam at ito ay mga ice ball na nakatago. Ang mga bola ay biglang sumabog at ito ay tumama sa mga paa ni Club Jam na naging dahilan ng paghinto ng kanyang pagkilos. Sinaad ni Seba na ito na ang iyong katapusan at pagkatapos ay may pinindot itong button. Ang inaapakan ni Club Jam ay nasira at sa ilalim nito ay may magma na maaari niyang ikamatay. Nakahawak naman si Club Jam at napigilan ang kanyang pagkalaglag habang sinabi ni Seba na ito ang larangan ko. Ngayon, magsalita ka. Nasaan ang kapatid ko? Inapakan ni Seba ang kamay na nakakapit ni Club Jam at ito ay natatawa. Sinaad ni Club Jam na nakakatuwa ito. Nasisiyahan ako sa mga nangyayari at buti na lang ay sinundan kita. Isang incinerator na kumukulo sa ibaba ko. Ito ay mas nakaka-excite kaysa sa pagbabanta gamit ang baril. Sinambit ni Seba na tatanungin kitang muli habang patuloy namang nagsalita si Club Jam at sinaad na ang damdaming ito ang tungkol sa buhay. Ang takot at sakit ng pagiging nasa bingit ng kamatayan. Ito ang mga sandali kung kailan tayo pinakatao. Pagkatapos magsalita ni Club Jam ay bumitiw siya sa kanyang pagkakahawak at pagkatapos ay pumalakpak ito habang nahuhulog. Dumugo ang isang butas ng ilong ni Club Jam at pagkatapos ay hinila niya ang kanyang kadena sa katawan at sa dulo nito ay may sandata. Inihagis ni Club Jam ang kanyang sandata kung nasaan si Seba upang makaakyat ito habang umatras naman ang kanyang kalaban. Nang tuluyang makaakyat na si Club Jam ay mabilis itong kumilos at nagtungo sa likuran ni Seba. Ang hawak na sandata ni Club Jam ay ginamit niya upang atakihin si Seba at nagawa nitong sugatan ang kanyang braso. Inapakan din ni Club Jam ang kamay ni Seba habang sinasabi na ang mga tao ay kahanga-hanga. Maaari nating makamit ang anumang bagay na ating pinapangarap. Halimbawa, gusto mong makatakas sa sakit na ito, tama. Lalong diniin ni Club Jam ang kanyang paa na nasa kamay ni Seba habang sinasabi na ayos lang yan. Hindi yan masakit. Paulit-ulit na binubulungan ni Club Jam si Seba na hindi yan masakit, hindi yan masakit. Sinabi pa ni Club Jam na diba tumigil ang nararamdaman mong sakit. Ang sikreto sa brainwashing ay magumpisa sa kaunting hypnosis. Ang iyong utak ay pinagkakatiwalaan na ang aking boses. Muling pumalakpak si Club Jam at pagkatapos ay tuluyan nang nawala sa tamang pag-iisip si Seba. Sinambit ni Club Jam na nagtatag tayo ng ugnayan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo talaga kung nasaan ang database, hindi ba? Inilipat ang scene kina Shin at sila ay patuloy na tumatakbo kasama ang maglolo. Bigla namang nahulog sa itaas si Seba patungo kay Shin at ito ay naka-invisable at pilit na inilulubog ang kanyang hawak na patalim. Nagawang pigilan ni Shin ang patalim na hawak ni Seba gamit ang kanyang guwantes, ngunit ito ay nagulat dahil hindi niya inasahang si Seba ang kanyang katunggali. Si Club Jam ay nasa likuran ni Seba at sinambit nito na iyon pala ang database, na mag-ingat ka sa lalaki na nasa likod ni Seba. Siya ang dahilan kung bakit ako na-hypnotized para magtrabaho kay Swer. Nakita ni Club Jam si Byodo at tinanong nito kay Seba na siya ba ang database habang sinaad ni Seba na oo. Inutusan ni Club Jam si Seba na patayin ang lolo ni Amane habang bigla namang sumugod si Shin kay Seba habang sinasabi na hindi ka ang tipo na madali lang ma-hypnotized. Gumising ka sa katotohanan, ikaw na tanga. Nagpakawala ng isang suntok si Shin gamit ang kanyang guwantes, ngunit biglang nawala si Seba at hindi din niya madetect ang lokasyon nito gamit ang kanyang kakayahan. Nainis naman si Shin dahil naalala niya na gumawa si Seba ng hood na kayang mapigilan ang brainwaves ng isang tao. Bigla namang kumilos si Club Jam at sa isang iglap ay nalagpasan niya si Shin at nagtungo kung nasaan ang lolo ni Amane na si Byodo. Inatake niya ito gamit ang kanyang sandata habang nagawa namang makadepensa ni Byodo gamit ang kanyang lampaso. Sinabi ni Byodo na mas magaling akong makinig sa mga aralin habang agad namang tinulungan ni Amane ang kanyang lolo gamit ang kanyang sandata at sinabihan niya ito na yumuko. Nagawang tamaan ni Amane si Club Jam sa pisngi at imbis na makaramdam ito ng sakit ay nasiyahan pa ito at nagpasalamat. Sinambit ni Amane na anong meron sa kanya habang kinamusta ni Shin ang dalawa kung okay lamang sila. Si Seba naman ay tumatakbo papalapit kay Shin habang ito ay naka-invisible at nang makalapit na siya ay nagpakawala ito ng pag-atake na napansin ni Shin at naiwasan niya ito. Sinambit ni Shin na may hangganan din ang pag-iwas gamit lang ang pakiramdam habang muli namang umatake si Seba gamit ang kanyang palad na tumama sa mukha ni Shin at siya ay tumalsik at bumunggo sa mesa. Kumuha ng kubyerto si Shin na nalaglag mula sa mesa at itinapon ito patungo kay Seba. Madaling naiwasan ni Seba ang mga kubyertos at pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagsugod kay Shin at balak niya itong saksakin gamit ang patalim. Sasabayan naman ni Shin ang atake ni Seba gamit ang kanyang guwantes, ngunit medyo lumakas ang pag-urong ng kanyang kamao na nagbigay ng pagkakataon kay Seba na tamaan ito. Inilipat naman ang scene sa lugar kung nasaan ang grupo ni X at ipinakita sina Mafuyo at Toramaru na magkasama. Sinaad ni Toramaru na kailan ka susuko. Walang sino mang magliligtas sa atin kung maghihintay lang tayo, saka ang gwapo ni Swer. Sinambit ni Mafuyo na ang bilis mong lumipat ng panig, ano? Tinawagan ko ang aking kuya at darating siyang agad. Sinabi ni Toramaru na ano? Mayroon ka palang kuya, close ba kayo sa isa't isa? Sinambit ni Mafuyo na hindi naman, hindi kami masyadong nag-uusap, galit ako sa kanya noong mga bata pa kami. Ipinakita ang kabataan ng magkapatid na Seba habang sinasabi ni Mafuyo na walang kaalam-alam ang mga magulang namin, palagi nila kaming pinapag-ensayo at pinaglalaro ng magkasama. Pero 4 na taon ang tanda ng kuya ko kaya inis na inis siya sa akin.
Palagi niya akong iniiwan habang natawa naman si Toramaru at sinaad na napakagrabe niya. Sinabi ni Mafuyo na palagi kong iniisip na papatayin ko siya balang araw habang sinambit ni Toramaru na ang tindi naman yan. Kung ganun, duda akong darating ang kuya mo. Sinaad ni Mafuyo na pero tuwing napapahamak ako ng totohanan, palagi siyang lumilitaw. Namula naman ang mga pisngi ni Toramaru at sinabi na pagmamahal yan. Talagang pinapangalagaan ka niya. Sinambit ni Mafuyo na matalino lang talaga siya. Naiinggit naman si Toramaru sa pagkakaroon ng kapatid ni Mafuyo habang sinaad ni Mafuyo sa kanyang isipan na late ka na, sira ulong Netsuki. Ibinalik ang scene kay Seba kung saan hindi niya itinuloy ang kanyang pag-atake kay Shin habang nakita naman ito ni Club Jam at tinanong kung bakit siya tumigil. Tinanong naman ni Seba na nasaan si Mafuyo habang napahanga si Club Jam at sinambit na pinipigilan mo ang hypnosis ko. Napakabaliw mo talaga. Pero kapag nanaginip ka na, hindi ka na magigising. Muling pumalakpak si Club Jam at pagkatapos ay bumalik sa pagkaka-hypnotize si Seba at sinabihan siya na patayin si Shin. Hinarap ni Seba si Shin habang inihanda ni Shin ang kanyang sarili upang sabayan ito. Sabay na sumugod ang dalawa, ngunit imbis na atakihin ang isa't isa ay sabay nilang inatake si Club Jam at tinamaan nila ito sa kanyang sikmura. Agad na bumagsak si Club Jam at labis na nagsuka ito ng dugo habang ang maglolo ay hindi inasahan ang ginawa ng dalawa. Sinabi ni Seba na minsan, nakakatulong din ang kakaibang pakiramdam mo habang sinambit ni Shin na grabe, ang corny mong umarte. Ipinakita na nabasa ni Shin ang isipan ni Seba noong tumigil ito sa pag-atake at ito ay tatanungin ko siya kung nasaan si Mafuyo, kung alam niya, siguradong maiisip niya ito pagkatapos mong makuha ang sagot, hindi na natin siya kailangan. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan nakahandusay pa din si Club Jam habang tinanong ni Shin na kailan ka nakatakas sa hypnosis. Sinambit ni Seba na hindi naman talaga ako na hypnotized mula pa sa simula, palabas lang ang lahat ng hypnosis. Pagkatapos magsalita ni Seba, ay sabay na binatukan siya ng maglolo na si Amane at Byodo. Sinabi ni Byodo na muntik mo na akong mapatay habang sinaad ni Amane na senpai kita pero lokohin mo ulit ako at papatayin kita. Sinambit ni Seba na sige nga, pipiliin mo rin naman ang sarili mong kapatid kaysa sa lolo ng ibang tao. Hinarap ni Seba si Shin at tinanong na nasaan na si Mafuyo. Sinabi ni Shin na nasa isang abandonadong bodega siya sa Bangkok, malamang nandoon din si Swer. Habang nakahiga si Club Jam sa sahig, ay bigla itong pumalakpak na napansin ni Byodo, Seba at Shin. Pagkatapos ng ginawa ni Club Jam, ay biglang inatake ni Amane ang kanyang mga kasama na naiwasan naman nila. Sinambit ni Club Jam na anong sinabi ko sa'yo. Kapag na-hypnotize ka na, wala ka ng takas, gusto mong patayin, ang tatlong taong nasa harap mo ng sobra-sobra, hindi mo na matiis. Biglang nagbago ang paningin ni Amane sa kanyang mga kasama at sila ay naging kamukha ng kanyang ama na kanyang ikinagulat. Dinilaan ni Club Jam ang kanyang daliri at sinabi na ngayon, oras na para maglaro. Pagkatapos magsalita ni Club Jam, ay agad na inatake ni Amane sina Shin, Seba at ang kanyang lolo. Sinabi ni Shin na magising ka, Amane. Anong problema habang ipinakita na ang tingin ni Amane kay Shin ay ang kanyang tatay. Dahil sa inis ni Amane ay muli niyang inatake sina Shin gamit ang kanyang sandata na nagawa naman nilang iwasan. Sinambit ni Byodo na nakikita niya tayo bilang tatay niya habang sinaad ni Shin na anong tatay niya. Ano bang nangyari at galit na galit siya sa ama niya. Sinabi ni Byodo na ang tatay niya ang pumatay sa anak ko na nanay ni Amane. Tinanong ni Shin na kung bakit ganun habang sinambit ni Byodo na nagkaroon ng malaking gulo sa JAA. Sobrang galit siya sa tatay niya at sa JAA kaya gusto niya na tapusin sila. Tumawa naman ng malakas si Club Jam at sinaad na sa lahat ng klase ng sakit, ang sakit sa puso ang pinakanatatangi. Sinambit ni Byodo na dinagdagan mo pa ang sugat ng isang bata, basura ka talaga. Muli namang pumalakpak si Club Jam at sinabi na sige pa. Gusto ko pang masaktan. Napansin ni Seba ang ginawa ni Club Jam at sinabi nito na self-hypnosis na naman. Lolo, mag-ingat ka. Biglang napunta si Club Jam sa likuran ng matanda at aatakihin niya itong gamit ang kanyang sandata. Nagawa namang makaligtas ni Byodo sa tulong ni Shin kung saan mabilis na kumilos ito at binuhat ang matanda. Nagulat si Club Jam dahil sa bilis ng pangyayari habang sinambit ni Shin sa kanyang isipan na ang pakiramdam na to pareho noong isang beses kahit kaunting pagkakamali lang ay nakakamatay. Ayokong mag-aksaya ng oras dito. Bigla namang hinawakan ni Seba ang kamay ni Shin at sinaad na siguradong wasak na ng tuluyan ang kanang braso mo. Baka may isa ka pang atake na natitira. Samobra ka pa at tuluyan mo nang masisira ang braso mo. Patuloy naman na inatake ni Amane si Shin na nagagawa naman niyang iwasan habang sinabi niya kay Seba na tama na ang mga corny mong biro. Tatamaan si Shin ng sandata ni Amane sa mukha, ngunit bigla itong yumuko at inangat ang kanyang kamay upang maharangan ito. Bigla namang nagpakita si Club Jam sa likuran ni Shin upang atakihin din ito at sinaad na nakakatuwa. Gusto ko ring maglaro. Lumitaw din si Seba sa likuran ni Club Jam gamit ang kanyang invisibility at tinutukan niya ito ng baril habang sinasabi na tayong dalawa ang magkalaro. Ginamit ni Seba ang baril sa likuran ni Club Jam at ito ay naglabas ng kuryente na labis na dinamdam ng kalaban. Sinabi ni Club Jam na hindi pa ako nakuryente ng ganito sa buong buhay ko habang sinambit ni Seba kay Shin na hindi ito tatagal para pigilan siya, gawin mo na ang dapat sa batang yan. Sinaad ni Shin sa kanyang isipan na may isa pa akong suntok na pwedeng gawin gamit ang guwantes pero hindi ko ito magagamit kay Amane. Naalala ni Shin ang sinambit ng lolo ni Amane kanina na ang daming paraan para pigilan sila ng hindi pinapatay. Habang nag-iisip si Shin ay muntikan na siyang tamaan ng sandata ni Amane sa kanyang mukha habang bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi sa kanya ni Satode Sensei na gamitin mo ang balakang mo bilang access, gumalaw ng pabilog para maitaboy ang atake, ang tawag dyan ay ang rotation principle. Matagumpay na nagawa ni Shin ang itinuro sa kanya ni Satode Sensei kung saan napabagsak niya si Amane. Sinaad ni Shin na buti na lang nakinig ako sa klase habang sinabi ni Amane na walang hiya kang ama, papatayin kita. Nangangamba naman si Shin dahil sa ipinapamalas na lakas ni Amane habang bigla namang nilapitan ni Byodo ang kanyang apo at sinabi na Amane, maganda rin ang memorya mo tulad ko, di ba? Balikan mo at alalahanin kung anong klaseng tao ang tatay mo.
Mukhang narinig ni Amane ang sinaad ng kanyang lolo at biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang tatay kung saan buhat-buhat niya ito. Tinuruan din ni Yatsumura ang kanyang anak kung paano gamitin ang kanyang sandata at pinuri din ito sa kanyang painting. Ipinakita din ang araw na namatay ang nanay in Amane at sinabi ng kanyang tatay na Amane, kalimutan mo ang lahat ng to. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan nakawala na si Amane sa pagkaka-hypnotized na napansin ni Club Jam. Hawak-hawak ni Club Jam ang leeg ni Seba at sinaad na nawala na ang brainwashing. Binitawan ni Club Jam ang leeg ni Seba at sinabi na magpakabait ka, munting puppet ko. Labis namang nangamba si Shin sa sinapit ni Seba habang muling papalakpak si Club Jam at sinambit na mas madali ang buhay kapag nasa ilalim ka ng kontrol ng iba. Bago pa makapalakpak si Club Jam ay mabilis na kumilos si Amane at ginamit ang kanyang sandata upang putulan ito ng kamay. Matagumpay na natamaan ni Amane si Club Jam ngunit sa halip na masaktan ito ay natuwa pa siya. Sinugod ni Club Jam si Amane habang sinasabi na sakit at pagdurusa. Pakiramdam ko na buhay ako. Inihahanda naman ni Shin ang kanyang guwantes upang umatake habang sinasabi na katapusan muna ikaw na hibang na masokista. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay mabilis itong kumilos patungo kay Club Jam at sa isang iglap ay tumama ang kanyang guwante sa sikmuran ng kalaban. Sa lakas ng pinakawalang atake ni Shin, ay nasira ang pader kung saan bumunggo si Club Jam at ito ay tuluyan ng bumagsak. Nang makabangon na si Seba ay tinanong nito na nasaan na yung baliw na masokista habang sinaad ni Shin na tapos na ang lahat. Pinutol ni Amane ang kamay niya kaya hindi na niya magagamit ulit ang hypnosis, ibibigay namin siya sa JAA. Bigla namang sumakit ang ulo ni Shin at ito ay na out of balance na napansin ni Seba. Sinambit ni Shin sa kanyang sarili na eto na naman. Masyado akong nagbasa ng hinaharap ng isang araw. Kinamusta ni Seba si Shin habang sinaad ni Shin na huwag mo muna akong kausapin sa ngayon. Natuwa si Shin sa kanilang nakamit na tagumpay at sinabi sa kanyang isipan na nagawa natin, Mr. Sakamoto, napabagsak natin ang isa sa mga tauhan ni Sir. Sinaad ni Seba na huwag kang magkunwaring hindi maayos habang sinabi ni Shin na papatayin na talaga kita mamaya. Tinawag naman ni Amane ang kanyang lolo at sinambit na naalala ko lang ng kaunti si Papa, hindi ko alam kung bakit ko siya nakalimutan hanggang ngayon. Ano ba talaga ang tunay na dahilan kung bakit pinatay ni Papa si Mama? Sinaad ni Byodo na hindi ko alam, tanungin mo na lang siya mismo. Sumang-ayon naman si Amane habang sinabi ni Byodo sa kanyang sarili na ang labo talaga, ang kalaban pa ang naglagay sa kanya sa malalim na estado ng hypnosis, maaaring iyon ang dahilan kung bakit niya nagawang hukayin ang mga alaalang iyon. Inilipat ang scene sa isang sagradong lugar kung saan naroon si Negumo at nakipagkita sa dalawang tao. Ang lalaking nakaitim ay binabasa ang hawak nitong listahan at sinabi na ang pangunahing salarin sa lahat ng tatlong kaso ay pinaniniwalaang si Satoru Yatsumura, isang dating miyembro ng Order, itinakwil siya mula sa Order 8 taon na ang nakalipas matapos ang tangkang pagpatay sa mga opisyal ng JAA may patong ang ulo niya at mula noon, wala nang nakakita sa kanya. Iniisip na kasalukuyan siyang nagtatago sa Kyoto, hindi pa alam ang koneksyon niya kay Swer, iyon lang. Ang matanda na kasama niya ay si Fukumitsu, ang director ng JAA Western Japan Headquarters. Sinaad ng matanda na nakakapanghinayang, madalas akong pumunta sa Sukiyaki Place na yun dati. Sinabi ni Negumo na maraming base ng JAA sa kanlurang Japan ang mga restaurant, naiinggit ako. Narinig kong may mga diskwento at iba pang benepisyo ang mga miyembro. Sinambit ng matanda na kung wala tayong gagawin, babagsak ang kita ng JAA Western Japan at bukod pa roon, tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga assassin sa JAA dahil natatakot sila naman ang mapatay. Kapag hindi natin matugunan ang mga job request, kailangan nating ipasa ang mga iyon sa ibang sangay o sa ibang bansa. Nagiging mapanganib ang mga lungsod kapag walang maayos na base ng mga assassin. Sinaad ng lalaking nakaitim na hindi ba tayo medyo nag-overreact? Maaaring dati siyang miyembro ng Order pero isa lang naman siyang assassin. Sinabi ng matanda na ang isang miyembro lang ng Order ay kayang burahin ang isang buong sangay ng JAA, huwag mong maliitin si Yatsumura. Sinambit ni Negumo na ayos lang. Nandito kami para siguraduhin na hindi mangyayari yon. Sinaad ng lalaki na nasa ganitong sitwasyon tayo dahil hinayaan ninyong makatakas siya 8 taon na ang nakalipas. Napabuntong hininga si Negumo at sinambit na oo nga, sinabi mo pa, sobrang gets ko yan. Sino ba ang nagpatakas sa kanya, ha? Nagalit naman ang lalaki at hinawakan ang damit ni Negumo habang sinasabi na hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay, limitado lang sa 10 miyembro ang Order, sa madaling salita, kung magpapabaya ka, talo ka. Swerte ka lang na napanatili mo ang pwesto mo, ang dami naming assassin na kasing level mo. Bigla namang pinaramdam ni Negumo ang kanyang umaapaw na bloodlust kung saan naramdaman ng lalaki na mapuputol ang kanyang ulo na naging dahilan upang mahimatay ito. Sinabi ng matanda na tumigil ka, huwag mong lapastanganan ang banal na bulwagang ito sa pamamagitan ng iyong bloodlust, tanga. Sinaad ni Negumo na anong bloodlust? Wala akong alam sa sinasabi mo. Sinambit ng matanda na Negumo, alam mo na kung magkamali ulit si Shishiba. Sinabi ni Negumo na para ito sa Order, di ba? Naiintindihan ko, trabaho ko to. Aalis na sana si Negumo, ngunit may naalala ito at sinambit sa matanda na nga pala, kung magising ang tao na yan, sabihin mo sa kanya ang isang bagay para sa akin. Totoo na limitado lang sa 10 ang mga miyembro, pero hindi pa kailanman napuno ang listahan, marami pang pwesto, kung gusto niya ng isa, malaya siyang subukan. Inilipat ang scene kay Yatsumura kung saan ito ay naglalakad kasama ang babae na tumutugtog ng gitara noong umiinom ito. Bigla namang nagpakita si Shishiba sa kanilang harapan at sinaad nito na paumanhin sa paggambala sa iyo habang kasama mo ang isang napakagandang babae. Ayon sa mga regulasyon ng JAA, kailangan kong patayin kayong dalawa dahil sa pagsasagawa at pagtulong sa sistematikong karahasan laban sa JAA. Sinabi ng babae na patayin kaming dalawa. Nakakatakot naman, maawa ka sa amin. Sinambit ni Yatsumura na talagang mukhang bagay sa iyo, Shishiba, mas nababagay ka sa Order kaysa sa akin noon. Sinaad ni Shishiba na kahit ano, ang dami lang talagang trabaho. Mr. Yatsumura, ano ba talaga ang pakay mo? Nakikipagtulungan ka ba kay Swer para burahin ang JAA? Sinabi ni Yatsumura na hindi ako nagtatrabaho para kanino man kapag tuluyan nang nawala ang JAA.
Magagawa ko ng harapin ang pamilya ko ng taas noo. Sinambit ni Sheshiba na si Amane ba? Ilang taon na siya ngayon? 13, 14, sakto sa edad ng pagre-rebelde, ayaw kanyang makita. Sinaad ni Yatsumura na ang makipag-usap sa iyo ng ganito parang ibinabalik ako sa panahong iyon. Ipinakita ang tinutukoy ni Yatsumura at ito ay ang batang Sheshiba kung saan nasugatan pa lang ang peklat niya sa mukha habang may hawak itong baril at sinasabi ni Yatsumura na noong gabing pumalpak ako sa misyong yun, lumapit ka sa akin ng ganito. Sinabi ni Sheshiba na hindi ko na ito hahayaan ngayon, kailangan ko ring isaalang-alang ang posisyon ko. Inilabas ni Yatsumura ang kanyang sandata habang sinasabi na naiiyak na lang ako kung hindi kita iniligtas mula sa lansangan, isa ka lang sanang hamak na siga. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbigay sa'yo ng peklat na yan sa mukha mo? Pagkatapos magsalita ni Yatsumura, ay bigla namang lumitaw si Osoragi at nagpakawala ng napakalakas na atake gamit ang kanyang sandata. Tumilapon ng napakalayo si Yatsumura at ang lahat ng pader na madaanan nito ay nasisira. Sinaad ni Sheshiba na pasensya na, ang tanga ko kasi at hindi ko na maalala, lalo na't huminto naman ako sa pag-aaral. Kinausap naman ni Osoragi si Sheshiba at sinambit na kapag tapos na tayo, parang gusto kong kumain ng tofu, habang sinabi ni Sheshiba na isang bagay na healthy naman ba kahit minsan. May alam akong magandang kainan sa Gion. Ipinakita si Yatsumura na nakahandusay habang nakaupo ito sa pader at pagkatapos ay bigla itong gumalaw at hinawakan ang kanyang sombrero. Ipinakita ang unang pagtatagpo ni Yatsumura at Sheshiba kung saan silang dalawa na lang ang nananatiling buhay sa loob ng gusali. Sinabi ni Yatsumura na ang gulo talaga ng ginawa mo, habang sinambit ni Sheshiba na tumahimik ka, kung papatayin mo ako, bilasan mo na at gawin mo na to. Sinaad ni Yatsumura na pwede kitang hayaan na mabuhay, habang sinambit ni Sheshiba na ano. Sinabi ni Yatsumura na may isa pa akong trabaho na kailangan gawin, gusto mo bang sumama? Sinaad ni Sheshiba na bakit ko naman gagawin yun, habang sinambit ni Yatsumura na kulang ako sa tao, salamat sa isang taong kilala natin. Sinabi ni Sheshiba na hindi ako bagay na magtrabaho sa ilalim ng iba, hindi ikaw ang may desisyon yan. Sinaad ni Yatsumura na ang susi sa kapayapaan sa mundong ito ay ang palibutan ng sarili mo ng mga taong walang takot mamatay. Tinanong ni Sheshiba na magkano ang bayad kada oras, habang sinabi ni Yatsumura na ito ay sa pamamagitan ng komisyon. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan lumabas ang sandata ni Yatsumura sa pader na kanyang nabunggoan at inatake sina Sheshiba at Osoragi na nagawa naman nilang iwasan. Pagkatapos ng kanyang pag-atake ay lumabas si Yatsumura habang sinasabi na ang sigla naman ng batang babaeng yan, baguhan mo ba siya, Sheshiba? Sinambit ni Sheshiba na paumanhin kay Osoragi, dapat pinaayos ko ang pagbati niya sa'yo. Mahihain siya sa mga hindi niya kilala, patawarin mo siya, habang sinaad ni Osoragi na pasensya na. Sinabi ni Yatsumura na mahirap magkaroon ng assistant na hindi marunong makinig, habang sinambit ni Sheshiba na sisiguraduhin kung kakausapin ko siya tungkol sa hindi niya kaagad tinapos sa unang atake pa lang. Biglang ibinato ni Yatsumura ang kanyang sandata sa mukha ni Sheshiba habang tumalon naman ito upang makaiwas. Si Osoragi ay sumugod sa likod ni Yatsumura gamit ang kanyang chainsaw, ngunit biglang hinarangan ito ng kasamang babae ni Yatsumura gamit ang kanyang payong. Tinignan ni Osoragi ang payong ng babae at hindi man ito napinsala habang sinambit ng kalaban na hindi na kailangan yun. Pagkatapos nitong magsalita ay nagpakawala ito ng bala sa kanyang payong na naging dahilan upang tumalsik at lumipad si Osoragi palayo. Hindi naman ininde ni Osoragi ang natamo nitong atake habang sinabihan ng babae si Yatsumura na hindi naman maganda to, puro sa mga bata ka lang nakatuon, habang humingi ng tawad si Yatsumura. Pinuntahan ng babae si Osoragi at pagkatapos ay muling ginamit ang kanyang payong at sunod-sunod na nagpakawala ito ng mga bala. Si Osoragi ay tumakbo palayo upang makaiwas habang bigla namang binuksan ng babae ang kanyang payong at tumalon ng napakalakas. May mga patalim ang lumabas sa gilid ng payong ng babae at pagkatapos ay nagpaikot-ikot ito sa ere. Ang mga patalim ay lumipad patungo kay Osoragi, ngunit nagawa naman niya itong pigilan gamit ang kanyang chainsaw. Bigla namang sumakay si Osoragi sa kalesa at itinuro sa matandang lalaki kung saan ito nais magpunta. Mabilis na tumakbo ang matanda at sinabihan si Osoragi na humawak ng mahigpit habang sinambit ng babae na bakit pero mukhang masaya yun. Ibinalik naman ang scene kay Yatsumura kung saan kaharap niya si Sheshiba. Sinaad ni Yatsumura na alam mo, natutuwa ako noong una kitang kinuha, akala ko may potensyal kang maging assassin, alam mo ba kung ano ang kailangan para maging mahusay na assassin? Sinambit ni Sheshiba na dalawa lang ang pagpipilian, isang matinding paniniwala sa pagpatay o wala talagang paniniwala rito. Sinabi ni Yatsumura na nasabi ko na pala sa'yo yan, habang sinaad ni Sheshiba na nakakalungkot kapag paulit-ulit na lang sinasabi ng matatanda ang parehong bagay. Sinambit ni Yatsumura na ang mga assassin na may halong pag-aalinlangan sa pagpatay ay nalilito sa sarili nilang isipan, at bago mo pa namalayan, patay na sila, ang mga may simpleng pag-iisip ay hindi nag-aalinlangan, yun ang nagpapalakas sa kanila. Sinabi ni Sheshiba na bakit ba mahilig ang matatanda na pag-usapan ang mga teorya nila. Isipin mo naman ang pakiramdam namin na kailangang makinig ng magalang sa mga sinasabi nyo, habang sinaad ni Yatsumura na ang tigas pa rin ng puso mo tulad ng dati. Bigla namang bumukas ang pinto na nasa tabi ni Sheshiba at may mga patalim ang lumipad patungo sa kanya na nagawa niyang harangan gamit ang kanyang martilyo. May isang lalaki ang nagtatago sa loob ng pinto habang sinaad ni Sheshiba na may kaibigan ka pala na naroon at pagkatapos ay muling nagbato ng patalim ang lalaki na lumikha ng malakas na pagsabog. Tumalon si Sheshiba upang makaiwas at siya ay nagtungo sa bubong ng bahay. Agad naman siyang sinundan ng lalaki habang sinasabi na hindi mo na kailangang makialam, Mr. Yatsumura, kaya na namin ang mga batang to. Sunod-sunod na nagtapon ng patalim ang lalaki na nagagawa ng harangan ni Sheshiba gamit ang kanyang martilyo, ngunit may isa pang lalaki ang lumabas na nasa kanyang likuran at may hawak itong napakalaking balde na nais niyang ihampas kay Sheshiba. Matagumpay na natamaan ng lalaki si Sheshiba at sila ay napasok sa loob ng restaurant. Nang tignan nila si Sheshiba ay bigla itong naglaho sa pagkakaipit at sa isang iglap ay napunta ito sa kanilang likuran at inatake silang dalawa gamit ang mga martilyong hawak niya.
Sa bilis ng pangyayari ay agad na naglaho ang kanilang ulo sa kanilang mga katawan habang sinabi ni Sheshiba na kailangan nyo pang palakasin ang leeg nyo. Kinuha naman ni Sheshiba ang pagkain na nasa mesa at kinain ito habang nakita siya ng waiter at sinabihan na Ginoo, pakiusap, iwasan ninyo ang karahasan sa loob ng tindahan. Naglabas ng patalim ang waiter at nilapitan si Sheshiba habang agad naman siyang inatake ni Sheshiba at isinaksak ang stick sa kanyang leeg. Pagkatapos bumagsak ng kalaban ay naglakad si Sheshiba palabas pero nagbigay muna ito ng pera bilang kabayaran sa nasirang mga bagay sa restaurant. Nang makalapit na si Sheshiba sa pinto ng tindahan ay bigla itong tumigil at muling inilabas ang kanyang martilyo upang atakihin si Yatsumura na nag-aabang sa kanya sa labas. Ang pinto ay nasira habang umatake din si Yatsumura gamit ang kanyang sandata at nagawa nilang tamaan ang isa't isa sa mukha. Nasugatan si Sheshiba sa kanyang pisngi at sinaad na nagsisimula tayo sa isang tama habang nasira ang bibig ni Yatsumura at sinambit na dapat pinatay na kita noon.